sa mula verse 54 up to verse 58 po, no? Ay pinakita po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo, ni Apostle Paul, na kung saan po ay sa pagdating po ng ating Panginoon, no? Sa kanyang pagdating, yung tinatawag po na final phase of salvation, ay kanyang pangako po, no, na ang katawan na nasisira ay papalitan ng katawan na walang kasiraan. No, ito po yung corruptible body at saka incorruptible body. Kaya po ay dito po sa pagdating ng Panginoon ay nasusulat po, sabi ng verse 54, na ang kamatayan ay nilamon na po ng tagumpay. So, ibig sabihin po, sa kay Lord, pagdating po ng Panginoon, ay wala na po tayong kamatayan, no? Sapagkat tayo po ay kukunin na po ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 55 kanina, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? So, hindi ho mananagumpay sa atin yung kamatayan po, no? Manapay ay tagumpay po tayo sa kapangyarihan po, of course, ng ating Panginoon, na tayo po ay makasama po ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang sabi po dito sa verse 57, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So tayo po ay tagumpay na, no? Sapagkat tayo po ay niligtas na po ng ating Panginoon sa pagdating po ni Lord. Sigurado po yan, 100% na tayo po ay makasama po ng ating Panginoon. Tayo man po nadatnan ni Lord na wala na sa mundo o nandito pa man sa mundo, sure po yan, 100% po. No? Subalit, sa verse 58, dito po tayo ngayon sa kasalukuyang ginagawa natin dito sa mundo. Ito po ang gusto po ng ating Panginoon, na kung saan po ay atin pong gagawin para po sa ating Panginoon Diyos. Kasi kailangan po tayo gumawa kasi tayo po ay nandito pa po sa lupa. Tama? Tayo po ay kailangan maglingkod sa Kanya kasi tayo po ay nabubuhay pa po dito sa mundo na atin pong ginagalawan, no? Sapagkat ang paglilingkod po, tandaan po natin, ay required po yan ng ating Panginoon sa isang mananampalataya, sa isang anak po ng Diyos. Okay? Kaya sabi po dito, sa verse 58 po, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So napakaganda ng sinasabi po ni Pablo sa kasalukuyan nating buhay na ito, sa ating paglilingkod po sa Lord. Kaya ating paksa ngayong hapon ay maging matatag at laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay maging matatag at laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. No? So, merong ilang bagay na nais ko pong i-share po sa inyo tungkol po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. At tandaan po natin, ito po ay naka-address sa church. Tama? Ito po ay naka-address sa mga anak ng Diyos. Ito po ay naka-address sa mga mananampalataya. Okay? Kasi, kung sasabihin natin na naka-address po ito sa mga hindi mananampalataya rin, ano na ba malay ng mga hindi mananampalataya? Tama? Hindi ho nila yan magagawa. Yung mga bagay na ito, kasi wala ho silang paniniwala sa ating Diyos. Kaya ang unang number 1 sa ating pag-aaral, ang saligang doktrina at pamumuhay sa paglilingkod. Makita ho natin dito yung saligan ng doktrina ng Panginoon, no, yung kanyang sinasabi kanina sa ating binasa, at ang pamumuhay sa paglilingkod, no? Kasi ang paglilingkod napakahalaga po, no, bilang mananampalataya na dapat po natin magampanan, no, sa ating mga buhay dito po sa lupa. Okay? So, kaya ang unang saknong sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid. Ibig sabihin po, ay naka-address po ito sa mga kapatid.
sa mga mananampalataya, sa mga kapwa mananampalataya, no? Kaya ang panawagan ay nakasentro o direkta sa mga kapatid sa loob ng church, hindi sa labas ng church. Okay, sa loob po. Kasi ito pong gagawa, yung church, yung mga kapatiran, yung mga mananampalataya, no? Ito ay isang katuruan sa atin ng Diyos na ang mga kapatid ay dapat magmahalan at magpalalahanan ng mga tagubilin ng Diyos sa kanyang mga salita. Okay? So ano ibig sabihin po na magmamahalan, mga kapatid? Ang pagmamahalan po ba ng bawat kapatid ay nakikita po sa pagyayakapan lang? Hindi po. Ang pagmamahala, nakikita din po yan na ipanalangin mo yung kapwa mananampalataya mo, pagmamahal mo po yan, no? Kasi ayaw mo siyang mapahamak. Yung sinisiran mo, binabahaginan mo ng salita ng Diyos, tanda po yun ng ating pagmamahal sa ating kapatid sa pananampalataya, at of course, ay palalahanan po natin sila ng mga tagubilin ng Diyos sa pamamagitan po ng kanya mga salita. Kaya ito po tagubilin ni Lord sa atin, no? Na kung saan po ay naka-address sa atin ng mga kapatid na mga mananampalataya. Ito ay isang katuruan, no, sa atin ng Diyos. Ito po yung ating pinag-aaralan po ngayon, isa po yung katuruan ng ating Panginoon. Okay? Kaya dapat po nating paniwalaan, dapat po nating panghawakan, dapat po nating yakapin, no, sa ating paglilingkod nito. Kaya ano sabi po sa Philippians chapter 4 verse 1, mga kapatid? Sabi po dito, Philippians chapter 4 verse 1, Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. So, nakita ho natin na ang mga kapatid ay mahalaga na nagmamahalan, no? Kaya ang naka-address po ito, in-address po ni Pablo doon po sa mga kapatid, no? At sila po dapat ay nagkaroon po ng katuwaan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Tayo po ba natutuwa sa paglilingkod sa Lord? Amen. No? Dapat tayo matuwa sapagkat meron tayong Diyos na pinaglingkuran, meron tayong Diyos na sinasamba at dinadakila, at meron tayong Diyos na siyang nangunguna po sa atin, no? Kaya sabi po dito ay magsitibay nga kayo sa Panginoon. Sabi po ni Pablo, mga minamahal ko. So mahalaga na tayo po ay maging matibay, no? Bawat kapatid, bawat minamahal ng Panginoon, bawat kapatid na nagmamahalan, kailangan po, sabi ni Lord, magsitibay nga kayo sa Panginoon. Ngayon, alamin natin mamaya kung paano tayo maging matibay sa Lord. Gusto ba natin maging matibay sa Lord? Amen. Gusto natin kasi mahirap po na hindi tayo maging matibay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, no? Ang gusto ni Lord ay isa lamang po yung ating direksyon. Tama? Ayaw ni Lord na para bagang paglilingkod natin katulad ng isang alon. No, gumaganon-ganon lang po, pabalik-balik. Okay, dapat may direksyon, dapat diretso ang paglilingkod po, no, sa ating Panginoon. No? Kailangan po may direksyon po 'yan. Mahirap yung paglalakbay na walang direksyon. Okay? Pag walang direksyon ang paglalakbay, makakarating kaya sa pupuntahan? Hindi. No? So, ganun din po sa barko. Diba? Sa barko, para sila makarating sa kanilang destinasyon, ano pong gamit nila? Kompas. Kumpas. Diba may kumpas? South, North, East, West. West. So, kumpas ang ginagamit.
Kaya pag may kumpas sila, ay nakakarating sila, Sister Edna, sa kanilang Patutunguhan. patutunguhan o destinasyon. Sa ating bilang mananampalataya, ano naman ang kumpas natin para makarating tayo sa ating destinasyon? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, katulad po yan ang kumpas. No? Ito ang nagtuturo sa atin para makarating tayo sa katagumpayan sa buhay, para makarating tayo sa tamang paglilingkod, of course, sa ating Panginoon. Kaya maging po sa kaligtasan natin, no, ay naka-address din po sa mga kapatid. Sabi po ni Pablo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi po dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Tingnan niyo po, no? Naka-address na naman sa beloved of the Lord. Brethren, beloved of the Lord. Because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kaya ho, mahalaga, paniwalaan natin ang katotohanan po ng ating Panginoon na tayo po ay mula pa sa simula ay tayo po ay hinirang na po ng ating Diyos sa ikaliligtas po, no? Hindi lamang po sa ikaliligtas ng ating kaluluwa sa impyerno, kundi tayo din po ay binanal, no, ng Espiritu ng Diyos. And then kasunod po noon yung ebidensya, yung ating pananampalataya sa katotohanan. So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya po, sabi po ni Pablo, kaya nga mga minamahal kung kapatid sa unang saknong, no? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sa wikang Banyaga, therefore, my beloved brethren. So number 2, sabi po dito, number 2, maging matatag sa paglilingkod sa Diyos at huwag matinag. No? Sapagkat ang sabi po sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, be steadfast and movable. No? Sa Tagalog, maging matatag, hindi matitinag. No? So, gusto pala ni Lord na tayo po ay maging matatag. Pag sinabing maging matatag, ibig sabihin po, matibay sa katotohanan ng Ebanghelyo. Matibay dapat ang ating paninindigan. Tama? Matibay dapat yung ating pundasyon sa paglilingkod po sa Lord. Matibay sa pananampalataya. Matibay sa anumang hamon ng buhay. Okay? Dapat maging matibay tayo. Kasi tayo bilang lingkod ng Diyos, hindi po talaga mawala yung mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Yan po ay mga hamon po yan sa buhay po natin. Kaya po, dapat tayo ay maging matibay, dapat tayo ay maging matatag, matibay sa anumang gawa ng kalaban. No? So, sino po ba ang kalaban ho natin? Sinong kalaban po natin? Diablo. Ang diablo. Ano pa? Sarili natin. Sarili natin minsan, kalaban din po natin. Tama po? Kasi nandito po pumapasok ang lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. So, marami tayong kalaban sa ating paglilingkod. Okay? Pero, wala po yan kapag tayo po ay nagpapatuloy sa Lord. Tama? Sapagkat ang nakikipaglaban sa atin, hindi naman tayo, hindi naman ang sino man, kundi ang ating Panginoon. No? So, Hebrews chapter 3 verse 14, basahin po natin.
Sabi po dito ng Hebrew chapter 3 verse 14, "For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end." Sapagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iningatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. So, ibig sabihin po, ang ating paniniwala po, mga kapatid, ang ating matibay dapat na paniwala, hindi lamang po hanggang katapusan ng buwan, hindi lamang po hanggang katapusan ng taon, kundi malina po hanggang sa katapusan ng ating buhay dito po sa mundo. So, importante po yung ating pagiging matatag, no? At maging matibay yung ating pagtiwala, pananampalataya, at pagsunod po, of course, sa ating Panginoon. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 9. Ano sabi po? 1 Peter chapter 5 verse 9, "Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." Na siya'y labanan ninyong matatag. Sino? Ang diablo. No? Sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. So, ang paghihirap o kahirapan o ang pag-atake sa atin ng kalaban, hindi po ito bago, kundi ito po'y nangyari noon pa. At ang gusto po ni Lord na tayo po dapat ay magkaroon ng tinatawag ng katatagan, no, sa paglaban ng ating kalaban na walang iba kundi ang diablo, no? Ano pa? Hindi lamang po tinuturo ng Panginoon na maging matatag po tayo, kundi ang sabi ho niya, hindi matitinag. No, pag sinabing hindi matitinag, ibig sabihin, hindi nadadala ng maling aral. Tama? Okay? Hindi tayo nadadala dapat ng maling aral. Dapat doon naman po tayo sa tamang aral. Hindi nadadala ng mga makamundong gawain. So yun pong ibig sabihin na hindi matinag. Hindi tayo madadala ng mga makamundong gawain. Hindi nadadala ng pera o anumang mga bagay sa mundo. Nanindigan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. So, huwag tayong matinag sa anumang mga nangyari sa buhay po natin. Magpatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat natural lamang bilang anak po ng Diyos, yung kanyang anak ay kanyang pinakalo. Tama? Para tayo ay magtanda, para tayo ay maging matatag, no? Kasi kung walang palo, hindi yung naging matatag yung anak po ng Diyos. Natural lamang po yung palo ng ating Diyos. Hindi nangahulugan na hindi na tayo mahal ng Panginoon, kundi tandaan po natin, kapag tayo pinalo ni Lord, tayo po totoo at tunay na mahal po no ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Next, number 3, mga minamahal. Number 3, masaganang paglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Dapat ang paglilingkod natin ay merong kasaganaan, no? At dapat tayo ay hindi maglingkod sa tao, kundi sa Diyos lamang. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Sabi po ni Pablo, no? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po ni Pablo, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, always abounding in the work of the Lord. So, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon.
Paano po natin ma-picture ang isang mananampalataya na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon? Paano natin masasabi ng isang kapatid ay laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, sa mga gawain ng Diyos? Paano natin mapipicture ang isang kapatid sa mananampalataya? Sister Agnes? Sigasig sa paglilingkod sa Diyos. Masigasig, ibig sabihin, nandoon sa mga gawain ng Panginoon. Nandoon sa prayer meeting, nandoon sa pagsamba, nandoon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nandoon sa pananalangin, nandoon sa pag-aaral, no? Nandoon sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. Yun pong ibig sabihin na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Laging naglilingkod sa gawain ng Diyos, laging sumusunod sa mga salita ng Diyos, laging inuuna ang gawain ng Diyos bago ang iba. Okay? Yun po yun ang ibig sabihin na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin dapat ang paglilingkod may oras po para kay Lord. Tama? May oras po tayo para sa Panginoon. Magbigay tayo ng panahon, magbigay tayo ng oras sa Lord. Si Lord po ba nagbibigay sa atin ng panahon sa buhay natin? Amen. Amen. Kasi tayo, biro nyo, kita nyo, binigyan tayo ni Lord ng lakas, ng sigla. So, nandun lagi. No? Si Lord always present po sa atin. No? Never po siyang absent sa atin. Lagi po siyang present. Yung kanyang pagtulong sa atin, nandyan lagi. Tama? Yung kanyang pagkilos sa buhay natin, nandyan po lagi yan mga kapatid. No? Kaya po, laging inuuna ang gawain ng Diyos bago ang iba. So, masaganang paglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Hindi naman tayo sa tao naglilingkod, no? Kundi tayo ay sa Diyos naglilingkod. Basahin natin, Colossians chapter 2, verse 7. Sabi dito, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving, na nangaugat at nangakatayo sa Kanya. Kaya dapat tayo nakaugat at nakatayo po sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo po dapat ay naninindigan. No? Nakatayo tayo sa aral ng Diyos at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. No? So matibay sa inyong pananampalataya. Napakahalaga na lagi po tayong maging masagana po sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. Lagi tayong masagana sa pagkapasalamat po sa ating Panginoon. Tayo po ba nagkapasalamat lagi sa Lord? Amen. Amen. No, dapat po tayo magpasalamat lagi sa Lord. No? Hindi lamang po tayo ay magkapasalamat pag merong dumating na pera, no? Kundi sa lahat po na aspeto ng buhay po natin, dapat po tayo magpasalamat po sa ating Panginoon, lalong-lalo na po yung ating pagkaalam na mga katotohanan ng salita po ng Diyos. Hebreo chapter 6 verse 10. Ano sabi dito? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Okay? Si Lord po ay hindi ho nakakalimot. Totoo po ba yan? Si Lord hindi nakakalimot? Pero ang tao, nakakalimot. No? Karamihan, lalo na pag may utang, laging nakakalimot. Di mo ba? No? Ganun ang tao, ay nakalimutan ko po eh. Diba? Lagi nakakalimot. Ako po, ay nakakalimot din. Lahat tayo nakakalimot. Nakakalimot ako, hinahanap ko yung salamin ko, nasa ulo ko lang pala. Diba? Lahat tayo nakakalimot. Pero si Lord, hindi ko nakakalimot.
limot. Alam po yan ni Lord ang lahat. Okay? Naka-record po yan lahat sa ating Panginoon. No? Ano pa po? Mga kapatid, sabi pa po dito, at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, no? Sa inyong paglilingkod sa mga banal. Ibig sabihin sa paglilingkod din po natin sa mga mananampalataya. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. So, ang paglilingkod po, tuloy-tuloy po yan, no, sa Lord. Hindi lamang po ilang taon lang ang paglilingkod. Hindi lifetime po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Number 4, ang paggawa sa gawain ng Diyos ay malaking kabuluhan. Malaki bang kabuluhan? Amen. Ang paglilingkod sa Lord, sa gawain ng Lord, malaking kabuluhan po yan, mga kapatid. Akala natin, walang kabuluhan yan, pero in the sight of God, ay napakalaking kabuluhan yan. No? At sa atin din, bilang mananampalataya, malaking kabuluhan yung ating paglilingkod. Ang inyong paggawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Sabi po ni Lord, sa pamagitan po ni Pablo, walang gawa sa Panginoon ang nasasayang. No? Hindi o sayang ang ating ginagawa po para kay Lord. Okay? Kundi malaking pakinabang. Tayo po ba'y nakikinabang sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Tayo po ba'y nakikinabang sa Lord? Amen. Nakikinabang po tayo sa Lord. No? Buhay lang natin, pakinabang na po yan. Okay? Lahat sa buhay po natin ay nakikinabang po tayo sa ating Panginoon. Okay? Ang tanong pa ulit isa, si Lord ba kailangan tayo ng pakinabang? Si Lord na kailangan po ba? Hindi po. No, kanya na po yan lahat. Tayo po na kailangan, mga kapatid. So, nakikita ng Diyos ang lahat na ating ginagawa sa kanyang gawain. Malaga sa Diyos ang tunay at tapat na paglilingkod. Basahin natin Hebrews chapter 4 verse 13. No? Okay. Basahin po ni Sister Malo ang Hebreo chapter 4 verse 13. Sige po, Sister. Ni walang anumang nilalang na hindi mahayag sa kanyang paningin, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa mga mata niya, na sa kanya tayo ay may pagsusulit. Amen. No? Lahat po, no? Lahat ng mga bagay talagang hubad at lantad sa paningin po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, alam po niya yon. Yung ginagawa natin, alam po niya. Sa ating paglilingkod na ito, alam po niya na tayo ngayon ay nagkaroon ng fellowship. No? Alam po yan ni Lord. Okay, nasa atin po siyang kalagitnaan because God is a Spirit. So ano pa po sabi dito? Acts chapter 20, verse 19. Sige po. Basahin po ni Nanay ang Acts chapter 20, verse 19. Hanapin po natin ang Acts chapter 20 po. Yan. Verse 19. Ito po na. Sige po. Na naglilingkod sa Panginoon ay may buong kapagpakumbaba ng kaisipan Opo. at ng maraming mga pagluwa at mga pagtukso na dumating sa akin sa pamagitan ng pagsasabuatan ng mga Hudyo. Amen. Si Pablo po, yung nagsabi po dito, yung kanyang karanasan po, sabi po ni Pablo, salamat po nanay, serving the Lord with all humility of mind. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip. So, mahalaga po yung ating pagpakumbaba sa ating paglilingkod po sa Lord. No? At ang sabi pa po ni Pablo, and with many tears, no? Maraming mga pagluha ang kanya pong naranasan sa paglilingkod po sa Lord. Okay? Kaya po, sa ating panalangin, sa ating paglilingkod sa Lord, napakasarap pong umiyak sa Panginoon. No? Magkaroon tayo ng luha sa Panginoon.
mga minamahal. Naranasan niyo ba yon? Amen. Umiiyak din po ba kayo sa Lord? Amen. Amen. Okay. Kailangan po, masarap po, umiyak po no, sa ating Panginoon. Okay? Kaya sabi pa po dito, malinaw po, and temptations, naranasan din po niya yung mga pagsubok, mga temptation sa buhay, which befell me by the lying in wait of the Jews. No? Yung mga matinding mga persecution niya na dumating, mga pagsubok, no? Sa mga ginagawa sa kanya ng mga Hudyo, yung mga hindi mananampalatayang Hudyo, mga kapatid. Kaya ho, malinaw po mga kapatid, na ang ating ginagawa sa Lord, hindi po ito walang kabuluhan sa ating Panginoon. Ito po ay napakalaking kabuluhan po sa ating Diyos na buhay. Yung ating Bible study, yung ating fellowship, yung ating tinatawag po na pagsamba, worship sa ating Panginoon. Napakalaking bagay po, of course mga kapatid, sa harapan po ng ating Panginoon, at ito po ay makabuluhang ginagawa sa harapan po ng ating Diyos. Okay? Sa ano po natin, sa huli na po, mga kapatid, bago tayo magtapos, ang mananampalataya ay natiling matatag. Dapat. Okay? Ang mananampalataya ay nanatiling tapat. Dapat. Ang mananampalataya ay naglilingkod ng may galak sa puso. Ang mananampalataya ay gumagawa ng may katiyakan at katyagaan. Okay? Kaya dapat po tayo maging matyaga sa paglilingkod sa Lord. Hindi upang maligtas, kundi dahil siya ay ligtas na. Kaya natin ito ginagawa kasi tayo ligtas na. Tama? Hindi para maligtas. Okay? Ito po'y gawain ng isang taong ligtas. Hindi upang magkaroon ng buhay, kundi dahil siya ay may buhay na. No, binuhay na tayo ni Lord, hindi tayo patay. Hindi upang makamtan ang langit, kundi dahil ang langit ay tiyak na sa kanila. Diba? Tiyak na po sa atin bang langit? O ang kaharian ng Diyos? Yes, tiyak na po. No? So, malinaw po yan mga kapatid. Next, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 ay paalala po sa atin bilang mananampalataya na manatiling matatag, hindi matitinag at laging masigasig sa gawain ng Panginoon, sapagkat ang kanilang paglilingkod ay hindi kailanman nasasayang sa Kanya. Ito ay hamon na magpatuloy sa pananampalataya at katapatan dahil sa katiyakan ng tagumpay ng ating buhay hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Supurihin po ang Diyos at nawa ay nagbigay po sa atin ng encouragement ang kanyang mga aral, ang kanyang pong mga salita sa atin pong mga buhay.